Ang pag-aaral po natin ngayon ay tungkol sa isang character sa Old Testament. Basa natin sa Aklat ng Esther sa chapter 3, si Mordecai. Tingnan po natin kung paano naging matatag na mananampalataya itong si Mordecai at ano ba yung mensaheng ituturo nito sa atin. Tingnan natin kung paano siya naging tapat sa Diyos at kung paano niya nilabanan ang kautusan ng tao na sumasalungat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay makita natin na ginagamit ng Diyos ang sinuman sa atin na naisin niya. Ginagamit ng Diyos ang sinuman na nais niya para maging instrumento at mapangyari ng Diyos kung ano ang kalooban niya. At sa mga kwento pong ito ay may matututunan nga po tayo kung paano naman tayo dapat sa ngayon mamuhay bilang mga mananampalataya na nananatiling tapat at nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang kalooban. Na tayo po bilang mga mananampalataya ay tumibay una sa lahat yung ating katapatan sa Diyos bago sa tao. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin po ay Modern King James Version. Bago po natin talakayin itong kwento ni Mordecai, nais ko pong ipaalala sa ating lahat na ang atin pong Diyos noon pa man at ngayon nga po, magpahanggang sa panahon natin ngayon, ay gumagamit ng instrumento para makapagdulot ng pagbabago. Sa Biblia, marami tayong mababasa ng mga karakter na maging yung mga unbeliever, kahit mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Maging yung mga masasamang tao, ginagamit sila ng Diyos para mapangyari at maganap kung ano yung kanyang kalooban. Halimbawa, si Haring Nebuchadnezzar, isang masamang hari, isang hindi nananampalataya sa tunay na Diyos na mababasa natin sa Aklat ng Daniel. Yung Paraon, o yung hari ng Ehipto sa panahon ng paglabas ng mga Israelitas sa Egypt na mababasa natin sa Aklat ng Exodo. At marami pang mga karakter sa Bible na mga hindi sila nananampalataya sa tunay na Diyos. O kaya, nagpakita sila ng masamang ugali. Pero sa kabila ng kanilang kasamaan, ginamit pa rin silang instrumento ng Diyos para matupad yung kalooban ng Diyos, para ginamit pa rin sila ng Diyos para mangyari yung mga plano at pangako ng Diyos. So, lalo na po, yung mga mananampalataya. Talagang gagamitin niya ng Diyos, lahat ng mga believers, talagang magiging kasangkapan at instrumento yan ng Diyos para mapangyari ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban. So, kung ikaw po ay isang mananampalataya ng Diyos, isa ka po sa mga instrumento para hubugin ng Diyos ang kasaysayan. At isa ka po sa instrumento para mapangyari ng Diyos kung ano ang ninanais niya sa sangkatauhan. Kung mapapansin nga po natin, sa kasaysayan po, ang Kristyanismo po ay naging isang mabisang kasangkapan sa pag-unlad, sa paglago, o kaya development ng paaralan, ng mga ospital, ng mga orphanage. Ang Kristyanismo po naging mabisang kasangkapan sa paglago at pag-unlad sa karapatang pantao, sa mga kalayaan sa pagkaalipin. Yung Christianity po meron niyang influence, merong bakas sa paghubog at pag-unlad ng kasaysayan. May mga panahon po, lalo na nung mga lumang panahon, usong-uso yung slavery. Usong-uso yung mga alipin. Pumunta ka sa Africa, makakabili ka ng tao para maging alipin. Usong-uso yung yung kanilang kultura, walang pakialam sa mga balo o sa mga ulila. Wala silang pakialam. Pero ngayon po, di ba, ibang-iba na. At sinasabi nga po na malaking influence diyan yung Christian culture. Nakabasa nga po ko ng mga journals o kaya mga tala ng pag-oobserba ng ilang mga manunulat na sa pag-usbong daw po ng Kristiyanong kultura, naging malaking influence daw po yung Christian culture para unti-unting mawala yung slavery na dati normal lang yun noon. Yung mga human trafficking na dati normal lang yun. Yung mga iba't ibang klase ng pag-abuso sa mga karapatang pantao na dating normal noon ay nabago ng nabago at nababago pa ng nababago sa pagdaloy ng kasaysayan. Ang Kristyanismo daw po ay naging mabuting o mabisang kasangkapan
para maiayos o mahubog ang kasaysayan na nagdulot ng pagbabago sa mundo. Kaya magpahanggang ngayon, patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa mga, even nga mga unbelievers, pero lalo na po sa mga Kristiyano. Ginagamit at patuloy na ginagamit ng Diyos sa mga mananampalataya para maging instrumento ng pagbabago. Kaya kung ikaw isang mananampalataya ngayon, so isa kang instrumento. Ikaw sa iyong pamilya, kinakasangkapan ka ng Diyos, sa iyong mga kakilala, sa mundo na ginagalawan mo, ginagamit ka ng Diyos para makapagdulot ng pagbabago at mapangyari ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban. Bilang mananampalataya, panghawakan mo po ang iyong pagkakakilanlan. Manindigan po tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Manatili po tayong tapat sa ating Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon tungkol kay Mordecai, na sa panahon po na ito, sa panahon ni Mordecai, ang namumuno sa kanila ay si Haring Ahasueros o kilala din po bilang Haring Xerxes. Ang imperyo ni Haring Ahasueros napakalaki, napakalawak. Halos nagsimula sa gitnang Asya hanggang sa parte ng Africa. Binubuo ng 127 niya na lalawigan mula dyan sa India hanggang sa Ethiopia. Ganyan kalawak, ganyan ka makapangyarihan sa panahong ito si Haring Ahasueros. Yung mga Hudyo, lahat ng mga Hudyo, katulad ni Mordecai, nasasakop ng kapangyarihan, nasasakop ng paghahari at kaharian nitong si Haring Ahasueros. Yung bahagi po ng kwento na ating babasahin nung panahon po na itong haring ito ay merong itinaas sa pwesto o kaya may iprinomote, merong itinaas sa tungkulin. Ang pangalan naman ay si Haman. Basa natin dito sa verse 1 ng Esther chapter 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay itinaas ni Haring Ahasueros sa tungkulin si Haman na anak ni Amedata na Agageo. At itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya. So, promoted. Itinaas sa katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno o kaya ginawang punong ministro si Haman. Prince. No? Set his seat above all the princes. Ano yung iniutos ni Haring Ahasueros na dapat gawin ng mga tao kay Haman bilang itinaas niya sa kasunod na talata? At lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumukod at nagbigay galang kay Haman, sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. So ito yung utos ng Haring Ahasueros bilang itinaas niya sa tungkulin o iprenomote niya si Haman. Ang lahat daw po ay kinakailangang yumukod at magbigay galang kay Haman. Dapat nilang sambahin, bowed and worship Haman. At ito po ay utos ng pinakamakapangyarihang hari sa lugar na ito at panahong ito. Pero si Mordecai, ano yung kanyang ginawa? Sabi po dito, ngunit si Mordecai ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. But Mordecai did not bow nor worship. Ang karagdagan palang background ng kwentong ito, si Haman po ay mula sa lahi ng Amalekita na kalaban ng mga Israelita. Si Esther naman, siya yung reyna na asawa ni Haring Ahasueros. At yung nagpalaki o umampon kay Esther ay si Mordecai. So, si Esther o Hadassah at si Mordecai po ay magkamag-anak na Hudyo o Israelita. Traditionally ngayon, yung lahi ni Haman tsaka yung lahi ni Mordecai magkalaban talaga. At dito po sa ating kwento, merong mataas na tungkulin si Haman. Makapangyarihan si Haman. Tapos iniutos pa ng hari nila na sambahin nila si Haman. Kumbaga yung utos ng hari, sambahin ni Mordecai yung boss niya o yung pinuno niya. Pero matibay at naninindigan si Mordecai sa kabila ng ganyang sitwasyon. Meron ng utos sa kanya yung hari nila na yung pinuno niya ay kailangan niyang sambahin. Pero matibay at naninindigan si Mordecai. Sa panahon po natin ngayon,
kailangan natin ng isang present-day Mordecai. Yung bang sa Diyos lang talaga sasamba at hindi basta-basta yuyuko kung kani-kanino lang. Ang unang punto po ng ating aralin, ipinapamuhay ang pagkakakilanlan. Ayan, makikita natin sa katangian ni Mordecai, no? Sa kwentong ito. Kung si Mordecai po na bubuhay sa panahon natin ngayon, isa siyang mananampalataya o isa siyang Kristiyano na ipinapamuhay ang pagiging Kristiyano. Ipinapamuhay niya yung kanyang pagkakakilanlan. Basahin po natin yung verse 2 sa Revised Tagalog Popular na Version. Sabi dito, lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Kasi napaka-powerful nung nag-utos na hari. Ang utos, yukuran, luhudan si Haman. At sa utos na ito ng hari, halos lahat ng tauhan sumusunod sa utos na ito. Pero yun nga, si Mordecai, hindi yumuyukod, hindi lumuluhod kay Haman. Dahil sa ginagawa niya ni Mordecai, tinanong siya ng mga tauhan, ng mga servants na nakakakita sa pagsuway ni Mordecai sa utos ng hari. Utos kasi i-worship mo si Haman. Nakikita siya ng mga servants, ng mga tauhan na hindi siya sumusunod. Ang tanong nila kay Mordecai, nang magkagayoy, sinabi kay Mordecai ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari, bakit mo sinusuway yung utos ng hari? Why do you transgress yung utos ng hari? At itong pagsuway na ito ni Mordecai, araw-araw yan. Kaya siguro natanong na siya ng mga tauhan, ng mga lingkod ng hari. Araw-araw siyang naninindigan na hindi siya sasamba, hindi siya yuyukod kay Haman. Araw-araw siya na naninindigan sa kanyang identity. Hindi niya pinagbibigyan ito, kaya sinusuway niya. Sa verse 4 po, nang sila'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan, ayaw sumunod, ayaw makinig ni Haman. Kanilang sinabi ni Mordecai, kanilang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai, sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Araw-araw kinakausap si Mordecai ng mga tauhan, mga servants ng hari. Araw-araw din siyang sinasabihan, araw-araw din siyang sumusuway. Araw-araw siyang tinuturuan na sambahin si Haman. Ayaw niya. Ang nangyari, isinumbong nila si Mordecai kay Haman. Tapos sabi ng mga tauhan, tingnan natin, malalaman natin kung pagbibigyan siya ni Haman. Ang sitwasyon po dito ni Mordecai, isang mahirap na sitwasyon. Sumusuway siya sa utos ng makapangyarihang hari. Hindi siya umaayon sa ginagawa ng nakararami. Mahirap na sitwasyon yan. Pinaninindigan niya kung sino siya. Ipinapamuhay niya yung pagkakakilanlan niya sa kabila ng panganib sa buhay at posibleng pagkawala ng anumang meron siya. At mga kapatid, ito nga din po yung kailangan natin ngayon na hanggat maaari, maging present-day Mordecai din tayo. Na wala tayong ibang yuyukuran, wala tayong ibang sasambahin kundi ang ating Diyos. At bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang susundin, at wala tayong ibang Panginoon, at wala tayong ibang hari sa buhay natin. Para sa atin po, walang ibang itinaas ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, kundi si Jesus. Para saan po? Bakit ginawa yun ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? Sa Philippians chapter 2 verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Sinasabi dito sa atin, bilang mga Kristiyano tayo, wala tayong ibang luluhuran kundi ang Panginoong Hesus. Tulad ni Mordecai sa kanyang kwento, bilang isa naman siyang mananampalataya, ipamuhay din po natin yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan. Sa atin pong mga paghahanap buhay o pagtatrabaho, magtrabaho tayo na para bang sa Panginoon tayo mismo nagtatrabaho. Na anuman nga yung ating ginagawa, gawin natin ng buong puso para sa Panginoon.
sa trabaho po natin o sa mga namiminuno sa atin, kapag hindi akma sa prinsipyo natin bilang Kristiyano, kapag hindi na akma yung ipinapagawa sa atin bilang tayo po ay mga mananampalataya, hindi tayo pwedeng maging sunod-sunuran na lamang at luluhod na lamang tayo sa mga tao. Bilang mga mananampalataya, ang dapat pa ding masunod sa atin ay ang ating Panginoon. Halimbawa, yung boss mo sa trabaho, tinuturuan ka na gumawa ng labag sa kalooban ng Panginoon. Kahit pa malagay ka or malagay tayo sa mahirap na sitwasyon, kahit para bang malalagay tayo sa, yung buhay natin malalagay sa alanganin, o kaya nalalagay sa alanganin yung kikitain natin, maninindigan pa rin po tayo at ipapamuhay pa rin natin yung ating pagiging Kristiyano. Kung may influence sa paligid natin na talikuran natin yung ating Panginoon, kung may influence sa paligid natin na talikuran natin ang salita ng Panginoon, kahit araw-araw tayong impluwensyahan, kahit araw-araw tayong isumbong sa may kapangyarihan sa paligid natin, panghawakan po natin kung sino po tayo. Na tayo po ay mga mananampalataya at ang susundin lamang natin ay ang aral ni Kristo at sa Panginoon lamang tayo luluhod. Ang present day Mordecai po ipinapamuhay ang pagkakakilanlan. At sa ating kwento, hindi pa po tapos ang hirap, hindi pa po tapos yung pagsubok ni Mordecai. Sabi po dito sa verse 5, nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuno ng puot si Haman. Dati may mga nagsusumbong lang sa kanya. Dito napatunayan na ni Haman na hindi nga lumuluhod si Mordecai. Kaya nagalit siya. Sumiklab yung puot niya. Nalaman pa niya na Hudyo si Mordecai. Ang loyalty ni Mordecai sa Diyos niya. At pinaninindigan ni Mordecai yung pagkakakilanlan niya bilang mananampalataya ng Diyos. Tinuturuan po tayo nito ng isang halimbawa na dapat nating tularan. Oo nga, hindi tayo yumuyukod sa mga imahen, hindi tayo yumuyukod sa mga ribulto, pero maging sa sinumang tao na nakakataas sa atin, sinumang tao na namiminuno sa atin, dapat po na makita din nila na sa Panginoong Diyos lamang tayo yuyukod dahil tayo po ay Kristiyano. Muli po, kung si Mordecai ay nabubuhay sa panahon natin ngayon, halimbawa, isa siyang pulis, si Mordecai, pulis siya ngayon. Tapos may gustong ipagawang masama yung nakatataas sa kanya. Hindi niya yan susundin. Kung may boss tayo sa ating trabaho at hindi akma yung ginagawa ng boss natin na yon, tapos hindi akma sa pagiging Kristiyano ang ipapagawa sa atin ng ating boss, hindi tayo yuyukod na lang. At hindi na lang tayo susunod ng ganun-ganun lang sa ating boss. O kaya, tayo po ay isang sundalo, or isa kang guro, or engineer, ano pa ba, karpentero, o isa kang janitor, o isa kang doktor, or isa kang estudyante. Kahit ano tayo, sino man tayo, abogado, traffic enforcer, nagtatrabaho ka sa isang opisina, or isa kang politiko, or empleyado ka sa gobyerno, ano man yon, saan man tayo. Tapos inuutosan tayo ng mga corrupt nating leader, tapos may pag-uutos yung mga corrupt nating mga superior na gumawa ng isang bagay na hindi ayon sa Panginoon. Dahil tapat tayo sa Diyos at pinanghahawakan natin yung ating pagkakakilanlan, ay willing po tayo na hindi sumunod sa masamang ipinapagawa ng iba. Hindi tayo basta-basta susunod. Hindi tayo basta-basta yuyukod sa mga head or boss natin na yung mga pinapagawa sa atin taliwas sa prinsipyo ng pagiging Kristiyano. Ang iniisip po natin, hindi lang basta maging masaya yung mga boss natin. Hindi lang basta ma-please yung mga superior natin, kundi ang nasa isip po natin, masaya ba si Kristo sa ginagawa natin? Kapag taliwas sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo basta-basta yuyukod. Tayo po ay mga Kristiyano.
maninindigan tayo sa ating identity. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ginagamit po ang bawat isa na magkaroon ng pagbabago sa mundong ginagalawan ng bawat isa sa atin. Sabi po ng Biblia, yung mga believers daw po, yung mga mananampalataya, ilaw at asin ng sanlibutan. So, sana po, tayo nga ay maging instrumento para magkaroon ng pagbabago sa paligid natin. Hindi po dapat tayo yung mabago at hindi po tayo yung dapat na maimpluwensyahan ng masamang takbo ng mundong ito. So, maging tapat, manindigan, at panghawakang mabuti ang pagsunod natin sa Panginoon at patuloy nating ipamuhay ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Ano man yung maging kapalit. Tulad sa kwento ni Mordecai. Sabi po dito, nagalit sa kanya, napuno ng puot si Haman. Ano yung naisip ni Haman nung mapuno siya ng puot, nung magalit siya kay Mordecai? Sa verse 6, ngunit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinaalam nila sa kanya ang pinagmulan ni Mordecai, inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. Sa makatuwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ni Ahasueros. Yung nakatataas kay Mordecai na puno ng puot kasi nakita niya hindi sumasamba sa kanya si Mordecai. Ang gusto ngayon dito ni Haman, hindi lang si Mordecai yung mag-isang patayin. Gusto niya lahat ng mga Hudyo na nakatira sa nasasakupan ng kaharian ni Haring Ahasueros, gusto niya mamatay na rin silang lahat. So, ang ginawa ni Haman, nagalit siya kay Mordecai, no? Hindi ka sumasamba, no? Hudyo ka o lahat ng Hudyo. Naisip niyang lipulin. Ang ginawa ni Haman, kinausap niya yung hari niya, si Ahasueros. Humingi siya ng permiso sa hari na lilipulin niya lahat ng mga Hudyo, tapos magbibigay pa siya ng bayad para pagbigyan lang siya. So, si Haring Ahasueros naman, dahil sinabi sa kanya na ang report sa kanya, meron pong isang lahi na hindi sumusunod sa yung mga utos. Kapag pinabayaan mo yung buong lahi na yon, makakasama yon sa paghahari mo. So dahil ganun yung report sa kanya, nagbigay ng go signal yung hari. Hinubad niya yung singsing na pangtatak, binigay kay Haman. Pagkatapos noon, dahil na kay Haman na yung singsing ng hari, inutusan ni Haman lahat ng gobernador sa lahat ng nasasakupan na gumawa ng sulat na patayin lahat ng mga Hudyo sa bawat lalawigan na nasasakop ng kanilang kaharian. Bata man yun o matanda, babae o manlalaki, nagpagawa siya ng sulat sa mga gobernador. Tapos yung sulat na yun, tinatakan ng singsing ng hari, ipinadala sa lahat ng lalawigan. Kaya nagkaroon ng batas o nagkaroon ng kautusan sa buong kaharian na merong takdang araw na lilipulin or kaya papatayin lahat ng kalahi ni Haman. So, nabalitaan nyo ng mga Hudyo, gulong-gulo yung mga Hudyo, particularly yung nasa lungsod ng Susa. Nabalitaan nila, may batas na, may kautusan na lilipulin silang lahat. So, gulong-gulo sila. At sa kasunod na punto po, yung makikita natin sa ating kwento, yung makabagong Mordecai, anuman yung nangyayari, ang mananampalataya dapat naninindigan sa katotohanan. Ano man pala yung maging kapalit, buhay man natin, buhay man ng buong pamilya, yung nakataya, dapat pa din po pala na naninindigan tayo sa katotohanan. Basahin natin yung chapter 4, dito sa verse 1. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damit sako at may mga abo sa ulo. At lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na pagsigaw. Ito yung ginawa ni Mordecai, tumangis ng malakas. At sa bawat lalawigan po na darat na nung utos ng hari na papatayin sila or lilipulin sila, lahat ng mga Hudyo, katulad ni Mordecai, nag-aayuno, nag-iiyakan, nagluluksa. Kapag sa isang lalawigan dumating yung kautusan, yung sulat na yon na may tatak ng singsing ng hari, yung mga Hudyo na nasa loob ng lalawigan na yon, nag-iiyakan, nagluluksa. Nabalitaan ngayon yan ni Esther.
nakita niya si Mordecai, nabalitaan niya yung mga ibang mga Hudyo, nag-aayuno, nag-iiyakan, nagluluksa, nag-alala siya. Nagsugo siya ng isang lingkod para alamin bakit ginagawa ni Mordecai ito? Bakit niya pinunit yung kanyang suot? Bakit siya nagsusuot ng damit na sako? Bakit naglalagay siya ng abo sa ulo? Inalam ni Esther. Nung ikwento kay Esther yung dahilan ng pagluluksa at pag-aayuno ng mga Hudyo, ipinaalam ni Esther kay Mordecai yung ganito sa verse 16 dito sa chapter 4 pa din. Ikaw ay humayo. Tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamatay. So, nanindigan na rin po dito si Esther. Inilapit ng mga Hudyo sa Diyos yung kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng pananalangin. Inilapit ng mga Hudyo sa Diyos yung kanilang mahirap na kalagayan. Inilapit nila sa Diyos ayon sa kanilang kaugalian na pag-aayuno. Samantalang si Haman, tuloy pa rin yung plano niya na lipulin yung mga Hudyo. Nagpagawa pa nga siya ng bitayan eh. Nagpagawa siya ng kung saan niya bibitayin. Gustong bitayin si Mordecai ayon sa suggestion ng kanyang asawa. Ang sitwasyon talaga at ayon sa utos, meron silang isang araw na legally, lahat ng mga Hudyo pwedeng patayin. Legally, pwedeng wasakin, pwedeng lipulin. Pero siguro itong si Haman, para makita kung gaano siya kagalit kay Mordecai at para mapahiya yung mga Hudyo, nagpagawa siya ng bitayan. Yun yung plano ni Haman. Kaso, iba yung plano at iba rin po yung kalooban ng Diyos. Mababasa natin sa chapter 6, sa verse 1, nang gabing iyon ay hindi makatulog ang hari, kaya't kanyang iniutos na dalhin ang aklat ng mahalagang mga gawa, ang mga kasaysayan, at ang mga ito ay binasa sa harapan ng hari. Hindi makatulog si Haring Ahasuerus. So, yung ginawa niya, pinabasa niya yung mga aklat ng kasaysayan nila. Ang nangyari, nalaman niya, may ginawa palang kabutihan sa kanya si Mordecai. At wala man lang anumang ginawa na pabor para kay Mordecai sa kabila ng merong ginawang kabutihan sa kanya. Malaman niya na marinig yan ng hari, ang ginawa ng hari, inutusan si Haman na ilibot sa buong lungsod si Mordecai. Suotan or bihisan ng maganda at ipaalam sa buong lungsod na kinalulugdan si Mordecai ng hari. Ginawa naman yun ni Haman kasi utos sa kanya yun ng hari. Pinarangalan niya si Mordecai. Pagkatapos nung ginawa niya na yon, umuwi si Haman at nananangis dahil sa kahihiyan. So sa kasunod na tagpo, nag-request si Esther sa hari na iligtas sila. Lahat ng mga Hudyo ay iligtas sa paglipol sa kanila. At sinabi ni Esther, si Haman yung may pakana ng lahat. So dahil asawa si Esther ni Haring Ahasuerus, nagalit ang hari kay Haman. Sa takot naman ni Haman, nagmakaawa siya at dumapa sa harapan ni Esther. Nakita siya ni Haring Ahasuerus sa ganong sitwasyon, sa ganong pwesto. Akala ng hari may gagawing masama kay Esther, itong si Haman. Sa galit ng hari, ipinabitay o kaya ipinabigti si Haman sa bitayan na ipinagawa niya para sana kay Mordecai. Sabi po dito sa Esther chapter 7 sa verse 10. Kaya't binigti nila si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai at humupa ang puot ng hari. Nagalit kasi yung hari kay Haman kasi una, siya may pakana pala na lilipulin yung mga Hudyo. Tapos sa takot niya sa hari, nagmamakawa siya kay Esther, nakita siya sa ganong sitwasyon, lalo nagalit na puot sa kanya yung hari. Ang nangyayari, yung inihanda niya na bitayan sana para kay Mordecai, siya yung nabigti. Siya yung nabitay doon.
Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakiusap si Esther sa hari na ipawalang bisa yung kautusan na lipulin lahat ng Hudyo sa buong kaharian. Sinunod naman yun ng hari. Binigyan pa nga ng authority na gumawa ng sulat o utos si Mordecai para sa mga Hudyo at tatakan ng singsing ng hari yung gagawing sulat na yan ni Mordecai. So, di ba, binigay ng hari kay Haman nung mamatay or patayin si Haman sa pagbigti, kinuha yung singsing, binigay kay Mordecai. Yan po yung part ng kwento ni Mordecai na mabasa natin dito sa aklat ng Esther. Si Mordecai po, sa kanyang tapang, sa kanyang pagiging tapat sa Diyos at pananampalataya, nagbigay ng halimbawa kung paano tayo maging tapat din sa Diyos kahit sa harap ng malaking panganib, na paano ba dapat manatiling tapat sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, tayo po ay tinuturuan na mula sa mga kwentong katulad nito, ay tayo sa panahon natin ngayon, manindigan para sa katotohanan at manalig sa plano ng Diyos sa bawat anumang nangyayari sa ating buhay. Anumang pagsubok, anumang hirap, anumang hamon ng buhay, tayo po bilang mga mananampalataya ay tinuturuan na manindigan para sa katotohanan at manalig sa plano ng Diyos. Na manatili po tayong tapat sa Diyos bago sa tao. Para sa mungkahing aplikasyon ng ating aralin, panghawakang mabuti ang ating pagkakakilanlan bilang tagasunod ni Kristo. Tulad ni Mordecai, tulad ni Esther, ipamuhay po natin ang ating pagkakakilanlan at manindigan po tayo sa katotohanan. So, kung ikaw po ngayon ay isang mananampalataya, makakaranas ka talaga ng paghihirap. Kung isa kang mananampalataya ngayon, makakaranas ka ng mga persecutions dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Kung ikaw ay isang Kristiyano, asahan mo makakaranas ka ng pagdurusa. Kung ikaw po ay isang Kristiyano, tapos nasa departamento ka ng gobyerno tulad ng customs, diyan ka nagtatrabaho, Kristiyano ka, nasa BIR ka, or kaya nasa DepEd ka, or DPWH, or isa kang Kristiyano na nasa munisipyo, isa kang Kristiyano na naghahanap buhay, Kristiyano na nag-aaral o estudyante, ano man po, sino ka man po, bilang isang mananampalataya at Kristiyano, dadanas ka ng pagsubok, dadanas ka ng persecutions, ng mga pagdurusa. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 4, verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Kung ikaw po ay isang Kristiyano at nakakaranas ng pagdurusa ngayon dahil tapat ka sa Diyos, nakakaranas ka ng sufferings dahil naninindigan ka sa katotohanan at pinanghahawakan mo ang iyong pagkakakilanlan, magpasalamat ka po sa Diyos dahil nasa iyo ang pangalan ni Kristo. Ikaw po ay isang Kristiyano. So, maging modern day Mordecai tayo. Kung tayo man ay politiko ngayon, kung tayo man ay nagtatrabaho sa gobyerno, o kaya tayo ay nasa pribadong sektor, saan man po tayo. Again, yung katulad kanina, estudyante ba tayo? Pulis tayo, doktor tayo, engineer tayo, mga hukom tayo, pulis tayo, ano man tayo. Magpaka-Kristiyano tayo na tapat sa Diyos at tapat sa salita ng Diyos. At handa tayong ipamuhay yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ni Jesus. Na kapag po salungat sa kalooban ng Diyos, yung ipapagawa sa atin ng mga leaders natin, ng mga boss natin, ng mga superiors natin, handa po tayong sumuway sa utos ng tao. Dahil yung Diyos po, yung pipiliin nating sundin. Panghawakang mabuti yung ating pagkakakilanlan bilang ngayon tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. At kung mag-suffer man tayo bilang Kristiyano, magpasalamat tayo at purihin natin ang Diyos dahil taglay nga natin
ang pangalan ni Kristo. Nakikipaglaban po tayo araw-araw. Nawa po, mas lalo pa tayong makipagdigma sa araw-araw nating pakikipaglaban. Mas paigtingin po natin yung ating pakikipagdigma. Ilapit natin lagi sa Diyos yung ating mga pagdedesisyon. Ilapit natin lagi sa Diyos. Tulad sa nakita natin sa ating kwento, ilapit din natin yung ating mga mahihirap na sitwasyon. Ilapit natin yan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mahirap magpaka-Kristiyano sa panahon din natin ngayon. Kaya, fight harder. Manalangin lagi sa ating Diyos. Humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. At kung inaapi nga tayo, o kaya nakakaranas tayo ng pagdurusa dahil tayo ay mga Kristiyano, ilapit natin yan sa pamamagitan ng pananalangin. At hayaan po natin na kampihan tayo ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at hayaan natin na ipagtanggol tayo ng Diyos. Hayaan natin na papagtagumpayin tayo ng Diyos sa ating mga laban. Magpatuloy po tayo na tapat, nananatiling tapat sa ating Diyos. Magpatuloy po tayong pinanghahawakang mabuti yung ating pagkakakilanlan bilang mga binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan po yan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. At katulad nga po ni Mordecai, sa atin ng mga tapang na taglay at pananampalatayang taglay, maging mabuting halimbawa din tayo sa paligid natin kung paano maging tapat sa Diyos kahit sa harap ng malaking panganib at pagdurusa. Katapatan sa Diyos bago sa tao. Ito po ang mensahe sa atin ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.